Oo, opisyal ng isang taon mula nang lumipat ako sa Florida at marami na talagang nagbago. Marami akong natutunan at marami rin akong nakuha. May mga nawala rin sa akin at nasaksihan mo ang lahat ng ito mula simula hanggang ngayon. Iniwan ko ang flying wheels at lumipat sa magandang bahay. Natalo ako sa Cybertruck, Audi at Ferrari pero marami pang nangyayari na hindi mo alam. At sa video natin ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang mga nangyari nitong nakaraang taon. Ano nga ba ang mga pinagkakaabalahan ko sa likod ng lahat ng ito sa loob ng isang taon na hindi ko pa naikukwento sa iyo? Nag-teaser na ako, pero ngayon, ipapakita ko ang simula ng bagong serye. Ako si Craig ng Flying Wheels. Tara, simulan na! Kaya nga sinabi ko sa iyo na may mga ginagawa ako sa likod ng lahat ng ito. Ito ang dati naming kapitbahayan. Dito kami tumira ng isang buong taon. Hindi namin ito pag-aari. Nagrenta lang kami dito. Buong taon akong nag-aral kung paano bumili at magbenta ng ari-arian sa Florida. Tulad ng tax liens at mga na-foreclose na bahay. Paano bumili ng mga na-foreclose na bahay sa Homeowners Association Deeded Auction? Nagawa ko na ito nitong nakaraang taon pero hindi ko pa nailalabas ang mga video tungkol dito. Sa video na ito, ipapakita namin kung paano kami kumikita ng totoong pera sa likod ng mga nangyayari. Kaya kung gusto mong malaman kung ano talaga ang pinagkakaabalahan ko, 9 na buwan na ang nakalipas mula nang magsimula akong sumubok sa real estate dito sa Florida. Inaaral ko ang merkado, pinapanood ang takbo ng mga bagay, at balak kong bumili ng tax-deeded na ari-arian sa county. Kaya binili ko sana ang bahay na ito, pero hindi pala natuloy. Hindi ko sinasadyang nabili ang lupang ito dahil akala ko bahay ang nabili ko. Panoorin mo sa susunod na video ng seryang ito para makita kung ano ang gagawin ko dito. Maglalagay ba tayo ng container home dito? Duplex? O ibebenta na lang natin ito agad para kumita? Malalaman mo kung ano ang mangyayari sa lupang ito. Abangan mo. Yan ang magiging unang video. Nakita ko ang mga palatandaan, pagbabago at nang nasa rurok lahat. Kaya ibinenta namin lahat ng ari-arian sa New Hampshire, pati bahay ng pamilya na una naming nabili bilang short sale. Ibinenta namin lahat ng ari-arian at dinala dito ang pera. Pero hindi ko agad ginastos. Pinatulog ko muna at pinatubo sa interes. Binili namin ang bahay dito at naibenta nung mataas ang presyo. Ngayon, hindi na kami bumibili ng mga ari-arian na pababa ang halaga araw-araw. Gusto kong ipunin yung pera na yon at kumita ng interes na siyang nagbayad ng renta namin, kaya nakatira ako sa bahay ng libre ng isang buong taon. Pag-uusapan pa natin, yan ang mas detalyado sa video na to gamit yung perang kumikita ng interes. Nagmasid muna ako sa gilid at inaral ang galaw ng merkado sa Florida. Sinuri ang mga pagbabago sa presyo sa Zillow, tiningnan ang bagong listahan, at inalam kung gaano katagal nabebenta ang mga bahay bago mag-alok. Nalaman ko rin kung paano ang foreclosure auction sa aming county at sa Palm Beach County. Nang dumating ang panahon, binili ko ang bahay na nagkakahalaga ng 1.3 milyong piso tabing dagat at may diretsong access sa karagatan. Nabili namin ito sa foreclosure auction, kaya kalahati ang presyo. Pero may dagdag pa. Puno ang lugar na ito ng lahat ng gamit ng dating may-ari. Ayaw nilang umalis kaya dinala namin sa korte at pinaalis sila sa ari-arian. Bagong kusina, banyo, sahig at pader. Halos 70% tapos na ang bahay na ito. Sa seryeng ito, makikita mo ang itsura nito dati at paano namin nabili sa foreclosure auction sa kalahating presyo. Kasama rin ang mga dapat gawin sa pagbili, pagbabayad at renovation. Bago kami lumipat, nabili ko ang kondo na ito sa presyong halos katumbas lang ng di nabayarang buwis. Malayo sa orihinal na halaga. Sa loob ng bahay na ito, nakakita kami ng isang treasure chest na may mga nakatagong premyo. May caveat lang sa bahay na ito. Oo, dugo nga ang nakasabit sa pader. Sigurado akong may kwento rin dito. Kukunin ko ang air conditioner ko dahil sobrang init sa Florida ngayon, 79 na degrees bago magtanghali. Gusto kong pag-usapan kung bakit ako umalis sa New Hampshire. Nawala ang passion ko. Paulit-ulit lang ang araw. Okay ang mga anak ko pero walang bagong karanasan. Nakuha ko na ang lahat ng gusto ko sa New Hampshire. Gusto namin ng pagbabago at maranasan ang iba't ibang kultura, tao, kapaligiran, at mas magandang pamumuhay. Lumipat kami sa bahay na may malaking pool, magandang neighborhood, 3-car garage, at sapat na espasyo para sa mga laruan ko. 1 taon ang lumipas. Naging pagsubok at eksperimento namin iyon. Nagrenta kami ng bahay para malaman kung gusto namin ang lugar at nagustuhan namin. Pwedeng magtennis, pickleball, basketball at lumangoy ang mga bata sa neighborhood tuwing umaga at hapon. Nagkaroon kami ng pagkakataon na magmaneho ng golf cart para ihatid at sunduin ang mga anak namin mula sa paaralan na nasa kabilang bahagi lang ng aming neighborhood at napakagandang karanasan iyon. Natutunan ko na mas mahalaga ang pamilya at oras kasama ang mga anak ko.
Pinapahalagahan ko ang paghahatid at pagsundo sa kanila sa paaralan araw-araw. Mas mahalaga iyon kaysa magtrabaho ng 18 oras araw-araw para matupad ang pinangarap naming buhay. Ang ganda ng neighborhood na ito at wala ng bahay dito na mababa sa 1.5 milyon dolyar ngayon. Nakalista ang bahay namin sa dolyar 2.5 milyon, nirentahan namin ito at ang interes ang nagbayad ng upa. Ngayon, habang tumatagal, napansin kong dumarami ang mga binebentang bahay dito sa neighborhood, pati na itong katabi ko. Isa sa mga bahay na ito, nagkakahalaga ng 1.7 milyon, ay ipa-foreclose at ia-auction ngayong buwan dahil hindi na bayaran ang mortgage. Ngayon, may utang na sila sa bangko ng 1.15 milyong dolyar. Samantala, ang bawat bahay na katulad nito ay nabebenta ng 1.6 na milyon. Kaya ang pinakamataas na bidder ay maaaring makuha ito sa pinakamataas na bid ng nagrereklamo, na ang nagrereklamo ay ang bangko at ang pinakamataas nilang bid ay ang halagang inutang sa kanila. Kung may dolyar, 1.15 M akong cash, makakabili ako ng bahay na dolyar. 1.6 M sa paborito kong lugar, mas mababa ng dolyar. 400,000 dolyar, 500,000. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito para sa lugar na ito? Kapag may isa sa mga bahay na ito na nabenta ng 1 milyon, hulaan mo kung ano ang ibig sabihin nito para sa mga komparable na bahay sa paligid. Ang mga bibili ng bahay dito ay magtatanong, bakit ako magbabayad ng 1.6 kung may nabenta na ng 1.15 para sa parehong bahay? Bababa ngayon ang halaga ng lahat ng bahay dito sa lugar na ito. Paulit-ulit kong nakita na nangyayari yan. At pag-uusapan ko pa yan ng mas detalyado sa susunod kong video kung saan ipapaliwanag ko kung paano gumagana ang foreclosure auctions at kung ano ang nangyayari sa real estate market ng Florida. Ngayon, kahit may opinyon ang ibang realtor kung kailan ako bibili, nagdesisyon akong hindi muna bumili. Mas pinili kong itabi ang pera ko dahil mataas ang bond at money market rates. Kaya ang interes na kinita noon ang siyang nagbayad ng renta namin na parang libre na lang kaming nakatira ngayon habang ang interes ang nagbabayad para sa bahay namin. Natutunan ko rin ang takbo ng merkado habang nandito ako. Nakikialam ako sa mga kotse, project car, murang kotse, golf cart, nakakagulat at mamahaling kotse. Ngayon, kung babasahin mo ang mga komento, maraming tao ang bumabatikos sa lahat ng ginagawa ko nitong nakaraang taon. Hindi ko maintindihan. Kung hindi ka susubok, hindi ka matututo. Kung hindi ka mag-e-eksperimento, palagi kang mananatiling luma at hindi uusad. Ang dami ko nang sinubukan na iba't ibang bagay nitong mga nakaraang taon. Nag-eksperimento ako, natuto ako, natalo ako, at may mga napanalunan din ako. Ang dami kong natutunan nitong nakaraang taon. Lahat dahil sinubukan ko. At ang mahalaga ay magkaroon ng tapang na sumubok ng mga bagay. Sumubok ng mga bagong bagay. Hindi lahat magtatagumpay. Minsan mabibigo ka, pero matututo at magpapatuloy ka na siyang tema ng seryeng ito. Dahil maganda ang naging resulta sa ilang foreclosed na ari-arian, kaya marami ring aral na nakuha ngayon. Mahilig ako sa mamahaling kotse. Nagpapasaya at napapangiti ako, pero minsan may problema rin. Ang murang kotse, hindi pa ako binigo. Ito ay BMW Z3 na proyekto namin. Sa ibaba ay 1,200 at 13 Ford Mustang Gran Turismo, 6 speed na 5.0 LV8. Hindi ko pa alam kung gagawin naming drift car ito o ayusin at ibenta. Wala pa akong desisyon. Nakatira na kami ngayon sa Florida. Ipinakita ko sa iyo ang golf cart community na nilisan ko kamakailan. Bumibili at nagbebenta rin ako ng golf cart tulad ng 2024 Icon i40L. Bumili ako ng dalawa na halos zero pa ang tinakbo dahil mura. Kung interesado ka, pwede ko itong ipadala kahit saan. Bago pa talaga sila. Mayroon akong asul na 6 na pasahero na gustong-gusto ng pamilya namin dahil masaya at bago gamitin. Bumibili at nagbebenta kami ng golf cart dahil simple lang ang proseso. Bill of sale lang kailangan, mura at pwede sa buong bansa. Kadalasan, cash buyer pa ang mga bumibili. Masaya silang bumibili ng laruan para sa sarili nila at excited makuha ito dahil mas madali ito kaysa sa matrabahong pagbili at pagbenta ng mga ganitong bagay. Mas mahirap maghanap ng buyer para sa 1,999 BMW Z3 kaysa sa taong gusto ng bagong golf cart. Para makalibot sa kapitbahayan, papunta sa eskwelahan, at mula sa beach. Baka nakita mo rin akong pinagpapawisan habang nagtatrabaho rito. Ito ang storage facility ko. May mga kotse ako sa iba't ibang unit at dito ko rin pinaparada truck at trailer ko. Nabanggit ko na dati ang isa ko pang parking facility. May astig na mangyayari sa susunod na taon. Maligayang pagdating sa bagong Flying Wheels. Sinimulan ko ang orihinal na dealership, Flying Wheels, sa New Hampshire sa ganitong unit. Isang bay, isang pinto, isang banyo, may lift hanggang dulo. Uulitin namin ito at sasamahan mo kami mula umpisa. Kukuha kami ng dealer's license at hahanap ng mga property.
Inabot talaga ako ng isang taon para mahanap ang lugar na ito. May 3 mekaniko dito sa building, kaya sila ang gagawa ng lahat ng service work ko. Buong taon kaming dumaan sa mga auction, sobrang dami ng trabaho nito. Sisimulan na namin ang dealer's license process sa susunod na serye pagkatapos ng real estate series. Paano kumuha ng dealer's license? Gabay sa pagsisimula ng car dealership license mula sa pinaka-basic na proseso. Hindi na ako ganoon kapasyonado tungkol sa flying wheels sa New Hampshire. Ginawa ko na lahat ng kaya kong gawin doon. Hindi na ito tungkol sa pera, kundi tungkol na sa passion. At ang pagsisimula ng lahat mula sa umpisa, ang gagawin natin dito, na talagang sobrang ikinagagalak ko. Pero sandali, may dagdag pa. Mapapansin mong mas mapula mukha ko ngayon kaysa 3 segundo dati. Lumabas ako at kumuha ng voter certification, kaya certified na ako para sa malalim na dagat, intercoastal navigation at twin engine center console. Kaya sumali ako sa isang boating club. Sa halip na bumili ng whaler na may 250 horsepower na Merc o yung 26 na talampakang Cobia na may 2 makina. Kung isasama ko pamilya at kaibigan, wala sa 2. Yung Pontoon ang pinakamagandang bangka para sa kasiyahan at pwede kong piliin alinman sa mga ito. 1, 2, 3, 4, 5 at may ilan pa doon at may ilan pa sa bandang iyon. Ngayon, may mga taong nag-e-enjoy sa kanila. Tatawagan ko lang ang marina. Uy, may bangka ba kayong available ngayon na pwede kong i-book sa app ko at magamit ko? Kaya, yun ang pinagkakaabalahan ko. Kinukuha ko ang certification ko. Pero hindi yon ang tungkol sa video na ito. Ipapakita ko sa inyo kung ano pa ang mangyayari. Kaya kung gusto mong malaman kung ano talaga ang pinagkakaabalahan ko, 9 na buwan na ang nakalipas mula nang magsimula akong sumubok sa real estate dito sa Florida. Pinag-aaralan ko ang merkado. Pinapanood ko kung paano gumagana ang mga bagay-bagay. Gusto ko sanang bumili ng property na may tax deed sa county namin, kaya sinubukan kong bilhin ang bahay na ito. Pero hindi pala natuloy. Nabili ko ang lupang ito nang hindi ko inaasahan. Akala ko bahay ang nabili ko. Panoorin mo sa mga susunod na video ng seryang ito para makita ang gagawin ko dito. Container home, duplex, o ibebenta na lang para kumita. Lupa lang ba ito? Malalaman mo yan agad. Sige, nakita mo na ang murder house ko, yung ari-arian ko na akala ko bahay. Pero lupa pala. Ito ang aking town hall o city hall ko sa tabi ng tubig. Marami na akong koneksyon sa City Hall. Nakuha ko na ang mga permit at natutunan ang mga patakaran, batas at regulasyon. Nandyan din ang korte. Madalas na kaming nagpunta sa korte para sa pagpapaalis, mga titulo at auction na nagawa na namin noon. Nagawa ko na ito noong nakaraang taon at marami na akong natutunan. 9 na buwan na mula nang bumili ako ng property na may tax deed. Ito ang unang video sa seryang ito. Akala ko bahay ang nabili ko. Pero lupa lang pala at pinaganda ko ito para maging astig. Ang dami kong natutunan doon, kaya pagkatapos noon, binili ko ang bahay na tinitirhan namin ngayon at nagkaroon kami ng daan-daang libong dolyar na equity. Pero kinailangan naming paalisin ang isang tao at kami pa mismo ang nag-empake ng mga gamit nila. Yun ang pangalawang video. Pagkatapos, bumili kami ng bahay na may krimen, kapalit lang ng hindi nabayarang homeowners association fees. Kaya bumili ako ng 2-bedroom, 2-bath condo sa auction at nagkamalaking equity din ako roon. Kailangan din naming ayusin ang bahay na pinangyarihan ng krimen na may kakaibang kwento. Yung 60,000 property na yon, naging aral ko. Nagdala sa akin sa mga sumunod pa. Yun din ang pinagkakaabalahan namin. Nakita mo rin ang flying wheels na inabot ng 1 taon. Para malaman ang epektibo at hindi dito at makahanap ng bagong gusali para sa flying wheels, pati paano namin ito gagawin. Matapos ang serye sa real estate, sisimulan namin ang serye kung paano magtayo ng dealership kahit walang pera. Hindi ko kailangan ng pera o malaking dealership. Sisimulan ko ito mula umpisa kasama kayo na parang may kaunting puhunan lang, maghahanap ng lokasyon, magsisimula sa maliit at palalaguin hanggang maging dealership muli sa Florida. At gagawin ninyo ito kasabay ko. Kaya kung gusto ninyo ang mga dealer videos ko, magsisimula tayo mula sa simula, gamit lang ang ilang libong dolyar. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa noon, uulitin ko ulit lahat. Kaya kung nagtatanong kayo, ano na ang pinagkakaabalahan ko ngayon? Hindi ako nakagawa ng maraming car videos dahil bumili kami ng property sa buwis, foreclosed na bahay, at bahay na na-foreclose ng Homeowners Association. Maraming nangyayari sa likod ng eksena. At sa totoo lang, mas gusto ko talaga ng privacy. Pero ipinapakita ko pa rin lahat para makita ninyo kung ano ang mga pinagkakaabalahan namin. Si Logan ay nag-e-bike. Si Logan ay tumutulong sa akin buong tag-init. Bumili kami ng bangka, minana ang Ford Explorer, nagbebenta ng golf cart at nagtatrabaho sa jet ski. Parang garage sale dahil sa pag-aayos ng paglipat dito. Pwede ko sanang ipakita lang ang mga tagumpay, pero gusto ko ring ibahagi ang pagkatalo para matuto kayo sa pagkakamali ko. Wala akong mentor na gumabay sa akin mula simula hanggang dulo.
Dati magkasama kami ng tatay ko, pero ngayon malayo na. Sinusubukan ko lahat mag-isa para matukoy kung ano ang tama at ipinapakita ko ito sa inyo. At sa totoo lang, karamihan sa inyo, mga 70% ay kahanga-hanga at sumusuporta at mahal ko kayong lahat dahil doon. Pero yung 10% na yon, sobrang sama ng ugali at napakabastos sa mga komento. Kaya minsan parang ayoko na talagang gumawa ng mga video na ganito. Pwede ko namang ipakita lang ang mga tagumpay at gawing mukhang maganda at kahanga-hanga ang lahat ng bagay palagi. Pero hindi ganoon ang buhay. Ipinapakita ko ito sa inyo para makita ninyo at matuto kayo. Kaya talagang pinahahalagahan ko ang suporta at positibong pananaw ninyo. Ang mga bashers. Nakakaawa kayo. Alam niyo yon, siguro nakaupo lang kayo sa sofa nyo na malungkot. Hindi sumusubok ng kahit ano. Pero para sa mga taong nabubuhay kasama ko, kasabay ko, at sumusuporta sa akin. Salamat sa suporta at panunood nyo. Ginagawa ko to para sa mga natututo kasabay ko. Masaya ako, salamat ulit. May parating akong serye tungkol sa bahay na ito. Sa property na inakala kong nabili ko na at sa murder house. At pagkatapos, magsisimula tayo ng sarili nating car dealership mula sa simula na walang-wala. Hindi ko kailangan ng malaking car dealership. Magsisimula tayo sa pinakaumpisa at mga basic at gagawin nyo yon kasabay ko. Kaya siguraduhin mag-subscribe at i-like ang video na ito. I-comment nyo kung anong gusto nyong makita sa next video. Salamat sa panunood. Kita-kits mamaya. Paalam.